Sinasadya kong itumba ang truck na may dalang nakal-alasong asul na singsing na pugita. Habang pinapanood ko ang mga magsasakang nag-uunahang lumapit, alam kong nagtagumpay ang plano ko. Dahil 10 taon na ang nakalipas, ang minamanehong malaking truck ng aking ama ay nabutas ang gulong dahil sa mga pako sa kalsada, na humantong sa pagkasira ng sasakyan at pagkamatay niya. Ang kargang mga tupa ay agad na inagaw ng mga kalapit na taga-baryo. Hindi ito isang aksidente, sinasadyang ikinalat ng mga taga-baryo ang mga pako. Ang layunin ay patumbahin ang truck, upang makapagnakaw ng matatabang tupa sa loob. Hinais silang aidmanda ng aking ina, ngunit nagwala at nagmatigas ang mga taga-baryo. Walang nagawa ang mga pulis, at nauwi sa wala ang kaso. Isang kisap mata, lumipas ang 10 taon, nagmamaneho ako ng isang malaking truck, muling dumaan sa baryong iyon. Ngunit ngayon ang laman ng truck ay tila karaniwang pugita lamang. Samantalang ito ay lubhang nakal-alasong asul na singsing na pugita. Sinasadya kong ihinto ang truck ilang kilometro mula sa baryo upang magpahinga. Sa sumunod na sandali, isang matandang lalaki ang masiglang lumapit. Ay ho, saan mo dadalhin ang kargang iyan? Sa kabisera, para ihatid bilang sashimi ng pugita sa mga mamahaling hotel. Pagkarinig nito ay agad na napangiti ang matanda. Ang matandang ito, ay nakita ko 10 taon na ang nakalipas nang kunin ko ang bangkay ng aking ama. Kung hindi niya hinaranggan ang daan noon, at sinadya niyang iliga ang aking ama papasok sa baryo, hindi sana nangyari ang trahedya. Diretso ang titig niya sa truck na puno ng pugita. Mas lalo siyang nasabik, sarado ang expressway sa unahan. Ihahatid kita sa National Road na mas maikli, doon lang sa unahan ng bahay ko. Sabay mo na rin akong ihatid. Isa na namang kawawang biktima ang kusang lumapit. Kabisado na niya ang ganitong galawan. 20 taon na niyang ginagawa ang ganitong kawalang hiyaan. Hindi mabilang ang mga driver na nasira ang buhay dahil sa kanya. Ngunit hindi niya alam, na handa na ako sa pagkakataong ito. Bago pa ako dumating, napag-usapan na namin ng ibang pamilya ng mga biktima ang plano. Naghanap pa kami ng isa pang malaking truck, kapag nakapasok na ako sa baryo. Susunod ito na may kargang alak. Kung ganoon maraming salamat, Manong. Sakay na kayo. Sanay na sanay ang matanda sa pag-akyat sa truck. Palihim siyang naglabas ng cellphone at nagpadala ng mensahe. Inutusan ng iba na maghanda ng harang sa daan. Ay ho, anong klase ng pugita ang karga mo? May mga asul na bilog pa sa katawan. Hindi pa namin nakikita ang ganito. Manong, imported ang mga iyan. Eksklusibo para sa malalaking hotel sa kabisera bilang sashimi. Hindi kaya ng karaniwang tao tulad natin ang ganyan. Ay ganoon ba? Siguradong sariwa ang munting bagay na iyan. Kaya pala ang mga taga-syudad ay mukhang malinis at maayos. Hindi niya inakala na kinakain pala ng hilaw ang pugita. Sa isip ng matanda ay puro eksena ng pagtambo ng truck. At kung paano ibebenta ang nakaw na kargamento. Hindi niya mapigilan ang ngiting puno ng pananabik. Ngunit hindi man lang niya napansin ang malalaking salitang nakaspray sa gilid ng truck na nagsasabing mapanganib na produkto. Bawal kainin. Pabilis na pumasok ang truck sa baryo. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ng matanda ang tiyan at yumangal ng yumangal. Masakit ang tiyan ko. Ibaba mo muna ako para magbanyo. Ako na lang ang babalik ng mag-isa mamaya. Matagal nang naglatag ng patibong ang matanda kasama ang mga taga-baryo. Ang pagmamakaawa niyang bumaba ngayon ay dahil takot siyang madamay kapag tumaob ang truck. Ngunit hindi ko balak na palampasin siya ng ganoon kadali. Malapit na tayo sa sentro ng baryo. Doon na lang kita ibababa. Binilisan ko ang takbo ng truck. Agad na nataranta ang matanda. Pag dito ako tumais sobrang babaho. Wala ka pang makukuhang maglilinis ng truck mo. Ayos lang. Sanay na kaming mga driver ng malalaking truck sa lahat. May pansamantalang palikuran sa ilalim ng upuan mo. Doon din ako dumudumi kapag kailangan. Itigil mo ang truck. Lumagpas ka na. Nasa kabila ang bahay ko. Ibaba mo na ako agad. Lalong nainip ang matanda. Kinuha niya ang martilyo at malakas na hinampes ang bintana. Ngunit kahit anong lakas ang gawin, wala man lang napinsala ang salamin. Bakit hindi nababasag ang salamin na ito? Custom made itong bulletproof na salamin. Kakabili ko lang. Huwag mo nang sirain pa. Pagdating sa baryo ibababa rin kita agad. Nakikiusap ako. Itigil mo na at ibaba mo ako. 89 na taong gulang pa lang ako. Hindi pa ako kontento sa buhay. Bakit tayo titigil? Huwag kang mag-alala Manong. Magaling ang pagmamaneho ko. May pinagawa na ako sa daan sa unahan. Kapag tumaob ang truck pareho tayong mamamatay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Biglang bumangga ang truck sa banta ng lupa na inipon ng mga taga-baryo. Tumilapon ang unahang gulong, at naapakan ang mga nakahandang pako. Sa isang iglap, nagsimulang tumagilid pa kaliwa ang truck nang hindi na makontrol. Kahit anong ikot ko ng manibela at tapak sa preno ay walang silbi. Diretso itong bumangga sa katabing mga tindahan. Pakiramdam ko ang aking mga laman loob ay tila nagkagulo sa loob ng katawan. Buti na lang at nakasuot ako ng pangkontrang impact na vest. Kung hindi dahil dito, sa lakas ng bangga ay patay na sana ako. Lumingon ako. Ang matandang kanina ay nasa upuang katabi. Ay dahil sa puwersa ay direktang bumangga sa harapang salamin. Puno ng sugat ang buong katawan. Tumawag kayo ng ambulansya.
Hawak ng matanda ang sariling cellphone. Ngunit hindi siya nang ahas tumawag sa pulis. Dahil kailangan niyang burahin ang ebidensyang nagpapakita ng pakikipagsabuatan. Ngunit dahil sa concussion, nahihilo siya at lutang. Hindi niya makita ang pindutan ng delete. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Sinamantala ko ang pagkakataon at pinabagsak ang cellphone sa kanyang kamay. Napakahalagang ebidensya nito. Paanong hahayaan kitang burahin? May narinig akong sunod-sunod na yabag sa aking tabi. Ang mga taga-baryo ay may dalang tig-iisang basket na kawayan. At nagsimulang mag-agawan sa mga pag-itang gumagapang sa lupa. Nang makita ko ito, agad akong sumigaw sa kanila. Tulungan ninyo kami. Tumawag kayo ng pulis. Kung hindi ang matanda ay, biglang pinutol ng isang matandang babae ang aking salita. Bakit namin kayo tutulungan tumawag ng pulis? Sabi na ng matanda sa bahay. Ang pugitan na ito ay para sa mayayaman. Napakasariwa nito. Sa wakas matitikman ko ito sa bahay. Ate, tulungan ninyo kaming tumawag ng pulis. Iligtas ninyo kami. Hindi marunong gumamit ng cellphone ang matatanda tulad namin. Ikaw na lang ang gumapang palabas. Ayos ito. Makakain din kami ng kinakain ng mayayaman. Yayaman kami sa pagkakataong ito. Ibebenta ng mas mahal sa mga tagalungsod. Makakapagtayo pa ng maliit na bahay. Wala silang pakialam sa buhay naming mga dayo. Ngunit hindi niya alam. Hindi lang ako ang naipit sa ilalim ng truck. Kasama rin ang asawa niya. Makalipas ang sandali, dumarami ang mga taga-baryo na nagsisiksikan papunta rito. May hawak na sako ang bawat isa. Sa isang iglap, naubos ang buong truck ng mga pugita. Huwag ninyo itong kunin. Ang pugita na ito ay lubhang nakalalason. Kapag mali ang paghawak may mamamatay. Karapatan namin ito. Narinig ko kay Lolo Son kung gaano ito kasarap. Hindi pa ako nakakain ng sashimi. Huwag ninyo talagang kainin. Hindi ito karaniwang pugita. Kapag nagkamali may mangyayaring masama. Katatapos ko pa lamang magsalita, may isa pang malaking truck na pumasok sa bungad ng baryo. Tumama rin ito sa mga bakal na pako. At ito ay tumaob. Nagkalat sa lupa ang mga bote ng alak. Nang makita ito ng mga taga-baryo, agad nilang kinuha ang kanilang mga basket. Muling nagsiksikan ang lahat. Sa isip ko ay nasabi ko, sa wakas dumating na, yayaman na, may alak may ulam. Wala nang kulang sa pagkakataong ito. Mabilis akong lumabas mula sa truck. At nagmamadaling sumigaw sa harap ng lahat. Huwag kainin. Ito ay blue ring na pugita. May matinding lason. Ibalik ninyo agad sa akin. Takot ka lang na makain namin. At wala kang maibigay sa amo kaya magbabayad ka. Pagkarinig nito ay agad akong lumapit. Upang agawin ang pugita sa basket. Ngunit itinulak niya ako pabagsak sa lupa. Nang ahas ka pang mang-agaw. Gusto mo bang humiga ako at aidmanda ka? Sino ang nagsabing may lason ang pugita? Napakaganda ng itsura ng pugitang ito. Kaya pala gustong gusto ito ng mga tagalungsod. Anong huwag na huwag ninyo itong kainin? At lalo na huwag uminom ng alak. Ang blue ring na pugita ay may lason na. Kapag sinabayan ng alak, kahit Diyos ay hindi makagagamot. Umismed ang matanda. Walang takot niyang hinawakan ng pugita at alak. Kailangan mo pa ba akong sampain ng ganyan? Niloloko mo lang ako na may lason. Kakainin ko ito sa harap mo. Pagkasabi nito ay agad niyang isinubo ang pugita. Nilaklak ang isang tagay ng alak. Tingnan mo ayos lang naman ako. May lakas ka pang manloko. Biglang bumagsak ang matanda at nagsimulang mangisay. Nabigla ang lahat ng tao. At nahulog sa lupa ang mga hawak nila. Sa sumunod na sandali, biglang may isang matandang babae ang sumulpot mula sa gitna ng mga tao. Nagmadaling lumuhad sa tabi ng matanda. At isinubo sa kanya ang isang tableta. Nakalimutan na naman ng matandang uminom ng gamot bago umalis. Kailangan talagang mangisay bago tumino. Unti-unting bumalik ang kulay ng mukha ng matanda. At siya ay bumangon mula sa lupa. Sino ang nagsabing may lason ng isdang ito? Napakaganda ng isdang ito. Sobrang sariwa nito. Sabi ko na nga ba imposible itong may lason. Dadalin ko ito sa bahay para ipulutan ng matanda namin. Hindi na ako muling nagpayo. Dahil sa banggaan ay nahilo ako. At hindi ko na malayan na nawalan na ako ng malay. Tapos na ang aking tungkulin. Sunod ay si Kuya Lee na ang bahala. Ulila na sa magulang si Kuya Lee. Lumaki siya hanggang 18 taong gulang sa tulong ng tiyuhin. Ngunit 3 taon na ang nakalipas. Naaksidente ang tiyuhin niya nang dumaan sa nayon ng Chusheng. Ninakaw ang buong kargamento ng sasakyan. At ang tiyuhin ay naging parang halaman. Sa wakas ay dumating na rin ang pagkakataong ito.